no? Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, hindi ko po alam kung makulimlim o maaga pa. So, pero palagay ko makulimlim ng konti kasi 6:30 na po ng umaga, no? September 17, Linggo. Ayan po, ipapasyal ko po kayo sa TRP. Dito sa Tarlac po, isa yan sa pinapasyalan ng mga riders natin, no? Yung mga papuntang monasteryo, dumadaan po sila dyan sa TRP, Tarlac Recreational, ano yung P? Tarlac Recreational Park. Yan pala. Medyo nag-loading tayo doon, no? Ayan po. So, doon po tayo papunta ngayon, no? Para maipasyal ko naman po kayo sa mga ibang pwedeng napupuntahan dito sa Tarlac. Yun po sakop pa po ng Tarlac City. Yan. Sakop pa ba? Ay hindi na po, sakop na po ng San Jose. Sakop na po ng San Jose, Tarlac. Bayan po ng San Jose, municipality ng San Jose. Hindi na po siya Tarlac City. Rest day po natin ngayon muna, no? Kaya tamang-tama po at ipapasyal ko po kayo doon. Nagsasakyan muna po tayo kasi medyo pag maya-maya umuulan para hindi na po tayo maabala. May pasyal ko kayo ng walang abala. Malinis po ang kalsada dahil maaga pa, tapos at the same time linggo po, walang pasok. Ang may mga pasok lang usually pagka ganito, yung mga nagre-review para sa board nila. Ang daan po na to is papunta rin po siya ng Kamiling. Ito po yung daan papuntang Kamiling, Santa Ignacia, San Clemente. Yan. Dito rin po papunta ang mga ibang bayan ng Pangasinan, katulad po ng yung kilalang-kilala na lang, yung Alaminos. Yan, dito po din pa ang way papuntang Alaminos kung galing po kayo ng norte, south. Kung galing po kayo ng south, dito po yung daan. Kasi yung mga paggaling ng norte, meron na po silang daan papuntang Paniki. Yan, Paniki, lulusot ka na ng Kamiling. Or yung mga nandun na sa Pangasinan, nandun na yung daan po nila. Pero pagka galing ka ng south, dito po yung pinaka mabilis na daan po.
Usually sa TRP po, ano yan, may mga ganap po tuwing Sunday. Hindi ko lang po alam ngayon, no, kung ano po yung ganap doon. Pero usually, every Sunday po, meron po sa ano, titingnan po natin ngayon po, meron pong ganap. Pero mas maganda po ganitong oras nagpupunta doon. Kung galing ka lang ng Tarlac, yung sabihin mo na yung pagdating mo doon, dapat ang mga oras na nandun kayo 7, dalis siguro yon 7:30, pero mas maganda kung 7, yung 7 o'clock nandun ka na. Mas maganda nga, mas maaga pa yun. Napaka tahimik po na lugar yon. Dami pong nagja-jogging, daming namamasyal. Yan, yan po yung ano, TRP. Diyan po sa bayan po ng San Jose, no, dito sa Tarlac, San Jose, Tarlac, napakarami pong pasyalan ngayon dyan. Na-improve, na-develop na po ng na-develop yan. Dahil po kay Gobernadora, yan, kay Madam Yap, tapos sa mayor po, sa mga naging mayor po ng bayang San Jose. Yan po yung ano, marami pong pasyalan dyan. Katulad po yung na-i-vlog din natin yung Limyak Park. Yun, recommended ko din po yun na pasyalan ninyo, Limyak Park. Andyan din po yung tinatawag nilang Baag Monasteryo, isa sa pinaka sikat din, no? Pag summer, ganun din po yung Saipan Beach kanila, pero ilog po siya. Marami pong pasyalan dyan actually. Hindi po kailangan ng malaking pera, malaking budget para, ayan po siya, oh, San Jose, para mapasyalan nyo po yung mga pasyalan dyan dito sa San Jose. Ang kailangan lang po ninyo is means of transportation lang. Kung may sasakyan ka, gasolina lang. Yan lang po yung kailangan dyan. Pagkain, napaka mura po. Parang dito lang din yung pagkain dyan. Di po katulad sa ibang lugar. Di ba pag napasyal ka na, mahal na yung pagkain doon. Hindi. Kaya dahil marami pong nagpupunta, parang pasyalan po siya, nagmamahal po yung mga bilihin doon. Diyan po sa San Jose, hindi po. Nananatili pong ganon yung bilihin. Kaya naman, actually yung pong mga riders natin dyan, ano, ayan, sigurado papunta doon po yung mga yan, yung mga riders na yan. Kahit pa ulit-ulit po sila nagpupunta doon. Di ba usually pagka riders ka, nakapunta ka na doon, hindi ka na pupunta ulit. Pero dyan po, paulit-ulit, pabalik-balik po sila nagpupunta dyan kasi napakaganda po ng lugar. Kumbaga, hindi pa po siya bubog. Actually, may pinupuntahan po dyan na park ng San Jose, para kang nasa Baguio. Halimbawa, picture-picture ka, gawin mo profile, gawin mo yung pang Instagram, yan, para kang nasa Baguio. May mga pine tree po kasi siya, may mga pine tree po siya. Kaya makita mo kung hindi sila sanay na nakikita yung lugar na yon, nakala nila nagpunta ka ng Baguio.
titingnan mo, kukumbinsihin ka talaga niya na pumunta kasi parang alam nyo yon, yung tipo na yung hassle tinanggal na eh, di ba? Kasi gusto mo magpunta sa isang lugar, no? Punta ka doon, tapos kamamahal ng pagkain, ganito, yon, X na yon, tinanggal na nila yon kasi nga mura yung pagkain doon. Pupunta ka doon tapos napaka-traffic, gasolina pa lang, talo ka na. Wala din yun, tinanggal na din yun kasi napakaluwang na kalsada. Ayan po, may 7-Eleven po. Ayan po yung mga nagbabike na yan, doon napunta po ng mga yan, yung mga nagbabike. Tingnan niya, ayan po, hotel po yan, Propicio Hotel. Yan, ganyan po kalaki yung kalsada rito. Ilan lane ba yan? 4 lanes. 4 lanes, malawak na kalsada na konti lang po yung dumadaan. Kaya makita nyo, napaka conveniente po na magpunta rito sa bayan ng ano. Ito, part pa po ng Tarlac City ito, kung di ako nagkakamali. Ganyan po ang pamumuhay dito. Although Tarlac City pa rin, pero wala siya sa proper. Ganyan. Alam mo yung payak na pamumuhay na tinatawag. Yung mayaman ka pero napakasimple ng buhay. Hindi komplikado ka nga nila. Oh, yan, ganyan lang. Pag umaga, walis-walis, tapos magkakape lang. Diyan natin binili yung ating gulong. Ayan, kaya ano po dito, ayan, kompleto. May gasolina, may PTT, di ba? Yung kanina po, yung naabutan natin, ay nadaanan natin is KKK. Kaya po, convenient. Tapos madaming resort po na nandito. Doon pa nga lang sa pasyalan, sulit na sulit ka. Kaya yung mga iba, pagka nagsiset po ng swimming, dito na sila nagpupunta kasi may makikita ka ng environment at the same time magsuswimming ka. Yan. Hindi katulad po pagka nasa sa bayan, no? Diba? Pag sa bayan, swimming ka lang, yun lang yung purpose mo, yun lang. Wala ka nang yan po. Ayan. Sigurado hindi taga rito yung mga yan. Dadayo din po sila dyan sa Baag, yun yung sinasabi ko na napakaganda po ito. Ingat lang po sa pagdadrive. Yun, taga rito. Alam na alam mo yung mga taga rito tsaka hindi. Ganyan kaganda yung mga bahay dito. Diba? Kaya maganda dito mag-invest ng lupa. Kasi siguro 5 years from now, iba na ang presyuhan na lupa dito. Dahil nga napakadaming pasyalan. Bali, madami pa ang pasyalan dito para mo sa syudad din, sa Tarlac City.
isa din po siya sa pinakamalaking mall sa buong mundo. Nasa Pilipinas po yung isa sa pinakamalaking mall sa buong mundo. Siyempre, gaano tayo ka-proud, di ba? Pero siyempre, pinakamalaking mall sa buong mundo, hindi ako nagkakamali, yung sa Iran Mall. Sila po yung may hawak ng the largest mall in the world. Sila po yung pinakamalaki na mall sa buong mundo. Sa buong mundo na po yun. Malapit lang po ito. Papasyalan po ninyo, napakalapit lang. Sa Pampanga, yung isa sa longest mall sa region, sa buong Pilipinas, ay yung SM Pampanga. Ang hindi ko lang alam kung bakit tinawag siyang longest mall, kung literal po na mahaba siya, no? Kasi sa pagkakaalam ko, yung pong mall na yon, dalawang bayan yung nasakop niya. Yon. Kumbaga, nasakop niya yung bayan ng Mexico, Pampanga, at saka po nasakop niya yung bayan ng San Fernando. Yan. Kaya hindi ko po alam kung literal po siya na mahaba o dahil nga po doon na pahabaan tayo. Dalawang bayan ng ang sakop ng SM Pampanga. Yon, hindi ko po alam kung ganun siya. 'Di ba nga meron ngang bahay na di ba? Na sinasabi nila nagbibiro sila. Ako nga pagka kumakain, di ba? Tatawid pa ako ng bayan. Ganong kalaki yung ganong kalaki yung bahay namin, di ba? Nagkataon na yung kusina nila, di ba? Na sakop nung arko, lumampas sa arko sa anong tawag dito? Sa boundary ng isang bayan. Kaya sinasabi nila yung kusina nila na hagip na nung kabilang bayan, kaya yung bahay nila dalawang bayan ang sinasakop, ganoon. Yun ang hindi ako sigurado pagdating doon sa SM San Fernando, or totoong mahaba siya, which is ako personally nakapunta na rin ako doon, kaya pwede din naman na mahaba talaga siya. Ayun, mahaba talaga, pero yun yung isa pa kasing tricks niya, no? Yun nga sinasabi ko, na dalawang bayan ng nasa sakop. Halos nandito na po tayo sa TRP. Pag kurba mo dito na. So napakabilis lang. Ayun ayun po, nakita nyo yung mga nagbabike, papunta na sila doon sa TRP. Kahit po tayo, dyan po kayo ipapasya. Hindi ko lang alam po may bayad. Good morning, sir. Test lang.
Magkano po, sir? 10 pesos po. Mag-isa ko lang, sir, eh. Thank you po. Salamat, sir. Salamat po. Ayun. Thank you po. 10 pesos po ang isa. Wala na pong bayad ang sasakyan. Di ba usually sa ganyan, sa mga park na ganito, 10 pesos po yung per head. Tapos separado po yung sasakyan. Kunwari yung sasakyan 40 pesos, ganun. Ganun sa na yung park na yun, sa Kapas Rhine. Yan. May bayad po yung per head, tapos meron pong bayad yung sasakyan. Dito po 10 pesos lang po per head. Yan. Nature lover ka, swak po dito ang pagpasyal. Ayan po, no? Yan. Wala pong event sa tansya ko lang. Pero yan. Diba? Yan. Pwede po nating ipasok dito. Ayan. Ayan po, nandito na po tayo sa PRP, no? Ayan. Baba po tayo at gagala ko po kayo, no? Wait lang po. Yan. Ayan po ang yan. Wala pong naglalaro ngayon. Ayan po ang maliit lang po yung nila dito. Mas malaki po yung sa Clark. Yung sa Clark po kasi pang big bike na. Ako, kung di ako nagkakamali, hindi po ubra yung big bike dito. Yan. Pang small engine lang po ito. Ayan po yung makikita natin dito. Yun, dami pong nag-jogging. Ayan. Pipiknik. Ayan po. Ayun, ang daming tao doon. Ayan. Kaya libre-libre po dito mag-picnic, napaka solemn po, napaka tahimik po na lugar dito. Ayan. Kaya sabi ko nga po, 'di ba, kung mas palabas na nga po yung araw Pero kung sanang mas maaga pa, mas maganda. Nakakapasok pala yung bike ko. Ibig sabihin, kung gusto mo magmotor dito, pwede ba 'yun? Hindi naman siguro kasi malilibre ka. Alam ko mahal dito Ay, may bayad ka pala. Ayan.
Hindi kaya magbubukas tong tindahan, no? No? Yan. O, mamaya po, ipapasyal ko pa po kayo. No? Nun, pauwi na po tayo, no? Nakapag-almusal na din po tayo. Ayan, ayun, may lugaw pala doon. Mami, 30 pesos. Ayan. Buti na lang po, no? Hindi masyadong tirik yung araw, pero kung hindi lang makulimlim ng konti, mainit na po yan, alas 8. Ayan, makita nyo, ang dami pa pong paakyat pa lang. Pupunta din po yan sa mga pinuntahan natin, tsaka yung sinasabi ko sa inyong baag yan, nababike po nila yan, lakas. Yun, kanina napag-uusapan po natin ng mga mall, no? Itutuloy po natin yung kahit papaano, bibigyan ko pa kayo ng medyo kaalaman, dagdag tungkol sa mga mall. Ang Pilipinas po ay meron siyang kabuuang mall na 1,536. Isipin nyo po yan, meron po siyang mahigit 1,500 na mall sa buong bansa. Kahit papano ganun kayaman ng Pilipinas pagdating sa mga mall, no? Isipin nyo, 1,500 mahigit sa buong bansa. Yan. Ang pinakamatandang mall po ay naitayo noong 1877. So ibig sabihin 1877 may mall na po. Yun yung pinakamatandang mall at ipinangalan po sa may-ari yung mall para hindi siya parang Mega Mall, North EDSA Mall, ganun siya. Hindi siya Galera Victorio Emmanuel II. Ganun po yung pangalan ng mall. Hindi po siya Magic Star Mall, Metro Town Mall, hindi po siya ganun. Sa Manila naman, ang pinakamatandang mall po is yung Horizon Plaza. No? Ako, nung bata ako, na ririnig ko na yan. Although hindi ko pa siya nakikita noon kasi nung time na yun, pag nagpunta ka ng Maynila from probinsya, pupunta ka ng Maynila para nagpunta ngayon ngayon para nagpunta ng Amerika. From probinsya para nagpunta ng Amerika. Kaya hindi naririnig ko lang siya pero hindi ko pa siya napunta. Horizon Plaza. Yun po yung pinakamatandang mall po sa Manila. Ang pinakamataas na mall naman, so yung pong kanina is yung largest mall, no? Ito naman po yung pinakamataas na mall. So in terms of ano naman ito, height naman siya. So yung 100 Nathan Road, so, nasa Hong Kong po yan. Meron po siyang 24 na palapag, 24 floor po. Meron siyang 24 floor. Ganun po siya kataas. So literal po yun na hindi kayo magkakakitaan na magkakilala. Kaya pagka nagkaroon kayo ng meet up doon, dapat sobrang specific po nung lugar na sasabihin nyo, no? Kasi isipin nyo 24 floor, para na siyang mga building sa Manila, hindi siya parang mall.
Isipin mo, usually na mga mall is third floor, tatlong floor lang siya, no? Kasi yung mga napupuntahan kong mall, minsan malaki nga siya pero dalawang palapag lang. The rest, yung mga iba, tatlong palapag. The most siguro is yung 4 na palapag, pero sa ngayon hindi pa po ako nakapasok ng mall na 4 ang palapag. Usually 3, kasi dito sa amin sa Tarlac, ang mga malls dito 3 palapag lang. Yan. Yung pangatlo, pang-4, yung pang-4 rooftop na siya. Parang paradahan na po siya. Ito, 24th floor. Grabe, di ba? Yun yung talagang maliligaw ka na literal. Pero hindi siya nababanggit na siya yung the largest mall. So ibig sabihin, kahit 24th floor siya, hindi siya ganun kalaki. Hindi katulad po nung na-deklara na the largest mall yung sa Iran, napakalaki po nun, sigurado. Diba? Yung sa Iran po na pinaka malaking mall, hindi po natin kakilala, hindi naman kakilala, although naririnig naman natin, pero ang bansang Iran hindi po ganun pero siya po yung may hawak ng isa sa pinakamalaking mall sa buong mundo. Natin ang mga mall, yung mga basic information, mga basic knowledge lang naman, pwede na nating kahit paano dala-dala. Ayan, meron na po tayo kahit paano. Ayan, lalakbay na natin ang buong mundo pagdating sa mga mall. Yung pong sa ito pong lugar na to, yung mga namamasada dito na jeep, hindi ko alam kung namamasada yun. Ang biyahe dyan kada oras. Siguro sa isang araw, hindi ako nagkakamali, mga nasa 4 ang biyahe. Kasi nung high school ako, may kaklase akong tiga rito. Ang biyahe nila, isang umaga lang po at saka isang hapon lang. Yun lang ang biyahe. Umaga lang papunta, tsaka pauwi lang po ng hapon. Yung mga sasakyan, puro papunta lang. Papunta lang po ng kunwari, kung 4 yung mga namamasada na jeep, yung umaga, puro papunta lang. Kunwari 4 sila, papunta lang 4, tapos na. Yung din 4 na yon, hapon na ulit ang biyahe nila, pabalik naman dito sa lugar na ito. Ganun po dati. Pero ngayon, since progreso na po itong bayan na to, marami na sigurong biyahe. Tsaka usually yung mga tao dito may kaya. Labanan, may kanya-kanya na lang silang sasakyan, tricycle, gano'n, para anytime makapunta po sila sa Kabayanan. Dati po may mga rough road pa ito,
maghapon nyo dito para maikutan lahat yung yung pasyalan. Kulang po yung maghapon. Ito, Tarlac City na po ito. Yan ang kadami po, papunta sila doon yan. Kasi di ba? Makita mo kanina 10 piso. Kung gusto mo nga naman magpasyal-pasyal, not bad. Kahit mag-weekly ka nga naman doon, affordable po siya. Dating resort po yan. Yan yung sikat na Paradise Resort. Noon ko bakit nagsara siya. Sayang yun. Siguro nasa ibang bansa na yung mga may-ari. Kaibigan ko po kasi yung po. Alam ko wala na sila dito sa Pilipinas. Dahil ang mga tao is health conscious na, biglang dumami, lumaki ang industriya po ng yung pagtitinda ng prutas sa mga kalsada, kahit saan. Hindi lang po dito sa Tarlac yung ganyan. Makita nyo kahit sa ibang lugar. Pag nagbiyahe ako from Tarlac to Pampanga, napakadami nagtitinda ng prutas sa kalsada. So, ibig sabihin, yung mga tao health conscious, no? Kasi dati hindi naman ganyan wala magtitinda ng prutas, no? Kasi wala namang bumibili ng prutas. Isa pa siguro dahil sa presyo. Kasi naalala ko nung bata ako, pagka kumain ka ng mansanas, may abroad ka, malamang sa malamang abroad yung tatay mo o abroad yung nanay mo, ganon. Sobrang mahal ng mansanas noon. Pag may hawak kang mansanas noon, para kang may hawak na ngayon, literal na apple na gadget. Hindi ganun. Ngayon na lang yung mansanas ngayon. Kahit yung batang ngayon maliit, pinapapak na lang yan sa kalsada. Hindi na yung mga iba nga ayaw na nila sawa na siya. Ito po parang isang community na talaga siya. Siguro yung mga tao dito hindi na nagagawin ng palengke para may bilhin. Kumpleto na. May LBC, may pharmacy, may Palawan, may shawarma shack, diba? Lahat ng pupuntahan mo sa bayan may palengke na may karne, may isda. Wala na. May sindis pa. Antigua, hindi na nagagawi sa kabayanan yung mga dito.
side po niyan is yan po yung papunta ng Santa Ignacia, Kamiling, Pangasinan. Tapos dito sa right side, papuntang proper. Tawid po na ng tulay na to yung sa left side natin is papunta po siya ng proper Palengke. Ganyan na sa Kabayanan. Oo, yan oh, may mga lutong ulam na. Hindi na nagluluto yung mga tao. Tapos dito may talipapa. Kompleto, may gulay, may isda, kahit ano. Ayan. Diba? Tapos sa kabila may mga nagtitinda din ng prutas. O ano kaya solid. Naalala ko yung mga presidente po, ano, ang galing, no? Si President Gloria Macapagal Arroyo, yung magulang niya naging presidente. Si President Noynoy, yung nanay niya naging presidente ng Pilipinas. Si President Bongbong Marcos, yung tatay niya naging presidente. No? Kahit papaano, 'di ba? Napaka ano nun isipin mo nung presidente yung kunwari si Noynoy. Nung presidente yung nanay niya, anong edad siya noon that time? 'Di ba? Tapos sumagi kaya sa sarili niya, no? Na balang araw magiging presidente siya, makapangyarihang tao sa buong bansa. Yung ang nanay mo presidente. Tapos isang araw nakatakdakat na lang maging presidente. Si President Noynoy Aquino po ang bukod tanging presidente, naging presidente ng Pilipinas na binata, unmarried po. Yan, si Sir Noynoy Aquino. Siya po yung naging presidente na binata. Siyempre, ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas is si Emilio Aguinaldo po. Usually kasi noong panahon noon, yung mga general, sila yung mga nagiging presidente ng bansa ng Pilipinas. Kaya nga ngayon, ano pa rin natin yun, di ba?
chief is yung 4-star general ng Pilipinas. Siya yung pinakamataas. Tapos ang pinakamataas sa mga sundalo, sa mga misyon, ang pinakamataas is yung presidente, yung pong commander-in-chief. Ganon din kasi noon. Sila po yung parang si Emilio Aguinaldo po, nakauna-unahang presidente ng bansa, general din po siya. Actually, yung hindi po nababanggit na presidente ng naging presidente ng bansa na, di ba, kunwari, sinong unang presidente, pangalawa, pangatlo, ilan na yung naging presidente ng Pilipinas, ganito sila, hindi siya po nasasali. Ako, ang pagpapaliwanag ko lang po dito na yung naging presidente siya, isaabot lang po ng aking makakaya. Sa abot lang po ng marurok ng aking kaalaman, yun lang. Si Miguel Malvar po. Ang kwento po nito is dahil ang presidente po noon is si Emilio Aguinaldo. Nung mahuli po si Emilio Aguinaldo, siya kasi po yung second in command niya. Siya yung kasunod niya, kumbaga, na general. So supposedly, kung ang pag-uusapan is second in the rank, diba? Ang successor niya dapat is si General Miguel Malvar. Dapat. Kaya lang, yun ang hindi ko na alam kung bakit hindi siya naging presidente. Pero kung bakit nababanggit na hindi siya naging presidente siya dapat sa listahan, ganun po yung kwento niya. Parang sa atin, diba? Pagka nawala yung presidente, automatic yun, aangat si vice president, magiging presidente siya, diba? Tapos yung senate president, siya yung magiging vice president, aangat sila. Ganun po yung nangyari kay Emilio Aguinaldo. Second in command niya po si General Miguel Malvar, na nung nahuli si Emilio Aguinaldo, dapat siya po yung magiging presidente. Dapat. Yun ang hindi ko na alam kung bakit hindi. Sabihin niyo, kung si Noynoy po ang first president na unmarried, single po. Ang nanay naman po niya yung first female president of the Philippines, si Ma'am Corazon Aquino. At siya lang po yung bukod tangi na presidente na hindi po humawak ng political posisyon sa gobyerno. Yan. Ang alam ko kasi, di ba, pagka vice president ka, mayroon kang posisyon sa gobyerno, kunwari sa housing ka, ganon. Kung kunwari vice president ka or presidente ka sa agriculture ka, yung ganon, may hahawakan kang particular position sa gobyerno. So si Cory Aquino po, si President Cory Aquino, siya lang po din yung bukod tangi na presidente na hindi